Patay na ang may-ari niya na marder. Suspect sa pagpatay sa isang estudyante. Nahuli na yung pumatay sa kanya. Hindi ka naman makasagrado dito. Kinagabihan sa pag-uwi ni Justin ay hinihintay siya ng daddy niya habang hawak-hawak ng binata yung trophy niya na agad niyang sinabi sa daddy niya na nanalo siya ng first place. Pabiro pang sinabihan ni Rafael ang anak niya na hindi talaga siya marunong makinig at sinabihan niya ang binata na mag-uusap sila sabay sumakay sila sa elevator ng mansyon nila paakyat ng second floor. Walang kamalay-malay ang binata na may pa-birthday surprise sila para sa kanya kung saan andoon ang mga kapamilya at mga kaibigan niya na maging ang lolo Jaime niya ay andoon mismo na siya pa ang nagpa-organize ng party para sa apo niya na andoon din ang lolo Eliasar niya. Walang kaalam-alam sila Rafael at Mercedes na may lihim sila Jaime at Justine. Kinagabihan naman ay tinawagan nila Jess at Candy, sila Kelvin at Moy, para mangumusta at binili ni Jess ang anak niya kay Moy na nangako ang binata na siya na ang bahala kay Kelvin. Sakto namang dumating ang isang ka-roommate nila na si Maki, kaya agad silang nagpakilala sa isa't isa. May tarpaulin pang hawak ang binata at isa siyang DJ na ito ang isang racket niya at pinakita pa niya yung larawan ng kapatid niyang freshman din. Sakto namang nag-update ang cellphone ni Moy at si Justine ang bago niyang kaibigan kaya inasar siya ni Kelvin na nag-upgrade din ang kaibigan niya kaya sinabihan naman siya ni Moy na madrama ang BFF niya at nagtawanan silang tatlo. Nagawa pang ipagmalaki ni Moy si Justin na isang champion racer ang binata at anak ni Governor Rafael Sagrado kaya sinabihan siya ni Maki na ang lupit ng tropa niya lalo't kabilang siya sa Gamma Sigma na si Jaime ang founder at may scholarship program pa ang samahan nila. Habang kausap ni Justin sila Steven at sinabi niyang nakausap na niya ang lolo Jaime niya at siya na ang bahala para mapagtakpan ang krimeng nagawa nila pero hindi pa alam ng daddy niya. Habang hindi naman makatulog si Moy kinagabihan at habang nakahiga siya ay may nakita siyang isang box na nakapatong sa taas ng bintana kaya agad niya itong kinuha. Nang binuksan niya ay may larawan sa loob at larawan ni Roland na napatay nila Justin kasama pa ang larawan ng nanay niya. Nilapitan naman ni Jaime ang apo niya habang kasama niya sila Steven. Giniit niyang 3 henerasyon na ang pinagdaanan ng Gamma Sigma at maswerte sila dahil ine-enjoy nila ang tagumpay ng fraternity nila lalo't nakita nila kung anong karangalan ang mga naibigay ng mga dating officers ng grupo hindi lang sa Pilipinas kundi ang buong mundo. Pinakita pa ni Jaime yung singsing niya na hindi yun binibigay ng grupo sa kahit kanino na parang binabaliwala lang na kailangan nilang pagpaguran ang singsing na yun ang tagumpay nila sa pagbibigay karangalan sa grupo nila at hindi niya hahayaan na isang pagkakamali ang wawasak sa pinaghirapan nilang mag-ama. Habang may nakita din si Moy na sulat ni Roland sa box na nahanap nito at nakalagay din doon ang address niya at larawan ng nanay niya na si Nadia, kaya hahanapin niya ito. Ebidensya laban kay Justine ang hawak ni Moy lalo't malalaman niyang murder ang kinamatay ni Roland. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.